Story Series. Totoo ang chismis. Nasapo ni Aliana ang sariling dibdib sa gulat. Bigla na lang kasing pumasok sa kusina ang katrabaho at kaibigan niyang si Dessa. Ano ka ba naman? Alam mong busy ako nagluluto rito nanggugulat ka. Kusinera kasi siya sa resort na iyon na matatagpuan sa lalawigan ng Laguna. Ay sorry naman, na-excite lang ako na i-chika sa'yo na totoo ang chismis. Darating ngayon ang anak ni Mr. Bataler. Dagdag pa ni Dessa. Kumuha ito ng sitaw at sinimulan ng pilasin iyon. Gusto sana niyang matigilan sa kanyang ginagawa pero nagluluto nga pala siya. Hindi naman niya gustong pumalpak ang ginagawa niya dahil lang sa balitang darating doon ang kababatan niya si Brian. Wala ka bang reaksyon dyan? Buska ni Dessa sa kanya. Paano magre-react yan? Busy na ang puso niya na ma-excite. Panunokso rin ang assistant niya sa kusina na si Melba. Naikot lang niya ang mga mata. Alam niyo, kayo talaga. Ano naman ang ibibigay kong reaksyon sa inyo? Dapat lang naman na pumunta yung si Brian at sila ang may-ari ng resort na to. Pero hindi naman siya dito naka-duty. Sa office siya, CEO siya. Des, walang kaso ron. Anytime pa rin ay talagang pupunta dito ang CEO dahil kanila ito. Mas madalas lang na narito ang daddy niyang si Sir Brandon dahil hindi na siya ang CEO ng company niya. Ganun yun. Defensive na aniya sa mga katrabaho. Sana lang ay makinig naman ang mga ito sa kanya dahil nakakasawa ng depensahan ng sarili kapag si Brian na ang pinag-uusapan. Kilala niya si Brian Bataler magmula pa nang malaman niyang maaari pala niya itong makalaro. Kababata niya ang isa sa dalawang anak ng owner ng resort na iyon. Noon kasi ay bitbit siya ng yumaon niyang lola sa resort na iyon palagi. Kusinera rin sa resort ang kanyang lola during that time. Doon niya unang nakilala ang mga Bataler. Hanggang sa mawala na nga ang lola niya, naiwan siyang mag-isa sa buhay. Kinupkup siya at pinag-aral ni Mr. Brandon Bataler. Bilang ganti sa malasakit na binigay sa kanya nito, hindi na siya lumayo. Sa Bat Resort na siya nagtatrabaho. Ganun pala yun. Katulad na lang na darating nga si Brian at merong isa dyan na sabik na makita siya dahil napakatagal na nang huli silang magkita. Patuloy na pumbubuska sa kanya ng mga katrabaho. Naipilig na lamang niya ang sariling ulo. Hindi na lang din siya sumagot sa mga buska na iyon. Sanay naman na siyang mabuska kay Brian. Noon pang maliliit sila ay silang dalawa na ang palaging niloloko sa isa't isa ng mga tao sa paligid nila. Iyon din ang rason kung bakit lumaki sila ni Brian na parang aso't pusa. Ayaw kasi ng lalaki na malink sa kanya. Hindi raw kasi siya maganda. Negra raw siya. Ang alaalang iyon ay sadyang nakakatawa. Mga bata pa lamang sila noon ay pentasero na ang lalaki. Pagkatapos kaya ng halos 2 taon na umalis ito sa Bat Resort upang mamamahala sa opisina nila ay nagbago na kaya ito. Hindi ko alam na interesado ka pa rin pala sa Bat Resort. Ang akala ko ay nakalimutan mo ng daanan nitong lugar kung saan ka lumaki at nagkaisip, Brian. Lihim na natawa si Brian sa tinura ng kanyang ama. Naalala ko lang na dapat akong magpunta rito dahil nagtatampo ka sa akin sa hindi ko pagdalaw dito. Ba't pa? Nakalimutan yata na katulad mo ay parang nakalimutan mo na rin ang pagdalaw sa office. Tumawa ang kanyang ama. Kung alam lang sana nito ang tunay na dahilan sa biglaan na pagparoon niya, ewan na lamang niya kung matuwa pa ito. Hiyang ang papa niya sa Bat Resort. Kapuna-puna iyon ngayong nakita niya itong muli sa personal. Sa mga pictures kasi ay hindi masyadong nabibigyang hustisya ang kulay ng balat ng isang tao. Ngayon ay malinaw niyang nakikita na mamula-mula ang kanyang ama. Magandang senyales para sa kalusugan nito iyon. Hindi naman ako kawalan sa opisina, anak. Naroon ka naman. Yeah, right. O baka naman busy ka lang dito sa Bat Resort. Kaya wala ka nang balak pumunta sa office. Gayon din ang puntahan ng asawa mo. Ngali-ngali niyang isagot sa tatay niya. Lumaki naman sila ng kapatid niyang si Bray na nakikita ang magkalayo sa isa't isa ang mga magulang nila but still, alam nila na mahal ng mommy nila ang kanilang papa. Si Brandon Bataler ay larawan ng isang ama na wala sa hulo. Kung hindi ay bakit ito napapayag sa isang arranged marriage na may nabuong 2 anak na nga kung wala itong balak na panindigan ng sariling pamilya. Right, he hated his father for being a foolish married man. Magandang umaga, Sir Brian.
Sir Brian? Naku, kay gwapo mo talaga. Malawak siyang napangiti sa mga tauhan nila sa resort. As usual, sinalubong siya ng mga ito ng may mga ngiti rin sa kanilang mga labi. Lady nga ang bat resort sa lahat ng mga resorts, lalawigan na iyon at iyon ay dahil sa kanilang mga workers na narito na walang sawang maging magilaw at magsipag kahit mga pagod na. Sa loob ng isang buwan ay nakakapito hanggang 9 na bookings ang resort na talagang malaking pera ang inaangkat sa kanilang negosyo. Bilang CEO ng company nila ay talagang masasabi ni Brian na ang bat resort ang siyang malaki ang ambag sa kanilang paglago. Magandang umaga sa inyong lahat na narito. Ganting bati niya sa mga taong naroon. Ako po ay natutuwa na muling mapuntahan kayo. Wala namang okasyon, nasumpungan ko lang na bumisita. Naway sa mga bagong worker na narito, huwag kayong mailang. Hindi naman ako nangangain. Biro niya pagkuwan. Paano ay napuna niyang nagkakatulakan na ang mga kababaihan sa gawing sulong. Mga bagong mukha, mga serbedora ng resort base sa suot na uniform ng mga ito. Sir Brian, ilang buwan ka ba ang magbabakasyon dito? Tanong sa kanya ni Dessa, ang babae ang pinakamakulit na trabahante nila roon at kaibigan ng taong paka niya sa kanyang pagbisita sa resort. Hello Dessa, honestly, hindi ko pa masabi kung hanggang kailan. Welcome naman ako kahit kailan ko gustuhin na manatili dito, right? Biro niya sa dalagang medyo nanabana pala. Ay oo naman Sir Brian, ano ka ba? Mas gusto nga namin na huwag ka nang umalis dito eh. Ani ni Dessa, halata nagsisimula ng mangantsaw. Ang kaibigan naman itong nakapwesto sa gawing likod nito ay tahimik lang na nakayoko kahit binubong ko na nito upang biruin. Tahimik na nagsiselfone si Aliana. Nang lingon niya naman niya ang kanyang papa upang ayain na kumain na sila, nakita niyang busy rin ito sa pagpindot sa mobile phone. Otomatikong tumikwas ang isang kilay niya nang kapwa ngumiti ang dalawa habang may binabasa sa mga cellphone. Kung hindi siya papasok sa kusina ng bat resort, ay hindi niya makakausap si Aliana. Ani ni Brian sa sarili nang datnan niya ang babae na nasa harap ng kalan at kasalukuyang nagtatali ng sariling buhok. Sakto lang ang tansya niya, nagsisimula pa lamang ang dalaga sa pagluluto. Morena si Aliana pero kinagulat niya ang kinis ng batok at leeg nito ngayon. Nang bumaba ang mga mata niya sa katawan nito, ay doon na niya napagtanto na binago na talaga ng panahon ang babae. Halos kasing edad naman niya ito, ngunit ang huling kita niya rito ay hindi ganoon kahubog ang katawan nito. Bakit nakatingin ka lang dyan, Carl? Sira ka talaga. Nagagandahan ka na naman sa akin. Biglang wika ni Aliana, nagsisimula na ito magpainit ng mantika upang maka-fried ng itlog. Napakunot noon naman si Brian. Wala namang ibang tao roon, sila lang dalawa. Siya nga ang kausap nito, napagkamalan siyang ibang tao. Sa lahat naman ang trabahante sa resort ay yung Carl pa na halatang may gusto rito. Nakilala niya kahapon ang lalaki, tapos itong si Aliana naman, ine-entertain din pala. Ganun ba talaga ang babae? Malambing sa lahat? Malambing kasi ang pagsasalita ni Aliana. Kahapon niya pa iyon napupuna. Actually, baka sa pandinig lang niya. Isa sa kinaiinis niya sa babae ay ang pagiging maarte nito magsalita noon pa. Hindi na natuloy ng babae ang pagsasalita, siya kasi ang bumungad sa mga mata nito. Sa sandaling pagkatigagal nila sa isa't isa ay kamuntikan ng masunog ang itlog. Nataranta ito, kamuntikan pang mahawakan directly ang kawaling mainit. Kalmado naman siyang lumapit upang mapigilan niya ito sa pagkakataranta. Haist! Reklamo ni Aliana pagkuhan. Sayang naman ang eggs. Masayang kung dahil sa eggs ay napaso mo ang sarili mong kamay. Simpleng komento niya. Aliana lips twist a little. Inalis na nito ang nasunog ng itlog dahil kahit anong agap naman doon ay masusunog talaga kung mapabayaan lang sandali. Ano po ba ang hilangan niyo, Sir Brian? I'm sorry. Na-disappoint ba kita na hindi ako si Carl? Huli na upang bawiin pa niya ang nasabi, hindi rin niya alam kung bakit iyon ang lumabas sa bibig niya. Po? Bumuntong hininga siya. Nag-cross arms at tinitigan ng babae. Aliana, I came here to tell you that I want you to come with me later. Dere-derecho niyang sambit dito. Ako? Sure ka ba dyan, Sir Brian? Aha. Sabi kasi nila ay kabisado mo ang kabilang isla. Sandali lang naman tayo, kukunin lang natin ang mailap na halaman. Kailangan kasi ni Ma'am.
Yun talaga ang pinaka-main reason kaya ako nagpunta dito sa Bat Resort. Tumango-tango ito. Yung halaman na maila para sa rayuma. Yes, alam mo naman si Mommy, hindi man niya aminin malaki ang naitutulong ng halaman na yun sa kanya. Humagikhik si Aliana, nabigla siya. Well, sinong hindi magugulat? Hindi naman siya nag-joke para mag-react ito ng ganon. Sino ang hindi mabibigla kung ang bungis-ngis na iyon ay mula sa magandang babae na tulad ni Aliana? Maingay siyang tumikhim. Oo, at alam niyang maganda ang babaeng kaharap. May maliit itong mukha, maliit na ilong, bilugan ng mga mata, may makakapal na pilik. Ang labi ay maliit at mapula na binagayan ng mga ngipin at tila, pang-commercial ng toothpaste. Alam din niyang noon pa ay angat na ito sa mga babaeng nasa lalawigan na iyon. Kahit morena ang kulay ng balat nito, pero hindi siya maaaring makasama sa mga lalaking nahuhumaling dito kaya dapat na niyang itigil ang pamumuri sa gandang taglay nito. Iko-consider ko na ba na yes yan? Sasamahan mo na ako? Oo naman. Ako lang din kasi ang nakakaakyat sa punong yun. Mga takot silang mahulog eh. Yung dahon kasi nakukunin mo ay tumutubo sa paligid ng mataas na puno. Ligaw yun. Anang dalaga. Tumango siya. Oo nga pala. Kaya mo nga umakyat sa puno dahil dati kang unggoy. Umawang ang labi nito. Paano? Maiwan na kita. Mamaya na lang ha? Aniya pagkuwan. Hindi na niya hinayaan pang makapagsalita ito ulit. Naiwan na lang sa Aliana roon na nagtatagisan ang mga ngipin sa inis. Dahil naisa na naman siya ng kababata. Tinatawag-tawag pa niya itong sir at nangupo pa siya. Tapos ay babalahurain na naman pala siya. Kainis talaga ang lalaking iyon. Walang signal sa isla na yun? Tanong ni Brian sa kanya. Kasalukuyan na silang bumabiyahe papunta sa kabilang isla kung saan makakakuha sila ng halaman na mailap. Kaperasong isla lamang iyon na isa sa mga nakalutang na isla sa pag-aaring lupain na iyon ng mga battler. Ibayo iyon ng Bat Resort pero sako pa rin ng lupa ng mga battler ang lugar. O hala, kung paglalagyan nyo syempre ay magkakaroon. Simple ang tugon ng dalaga. Wala raw bang plano si Papa na galawin yun sa future? Umiling siya. Tinanong ko siya minsan, sabi niya, baka raw maglaho ang mga halaman na nakukuha namin sa isla kung magagalaw. Diyan din kasi kami kumukuha ng ibang pang-spice. Talaga? Oo, magaganda kasi ang mga dahon dyan. Totoo naman ang sinasabi niya. Napakahusay nga ng mga dahon na naroon. Kung si Aliana ang tatanungin, ay hindi rin niya gustong magalaw ang kaperasong isla na iyon. Nakakatakot din na maglaho nga ang benepisyong nakukuha nila mula roon dahil natural lang ang mga iyon at walang kemikal. Birthday ni Papa bukas, busy ba kayo? Oo naman, kailangan eh. Nakangiti niyang sagot kay Brian. Lahat ng paborito niya ay niluto namin dahil espesyal ang Papa mo sa Bat Resort. Brian secretly scoffed. Okay. Simpleng aniya. Nilayo na niya ang tingin, malapit na rin naman na sila sa islang pupuntahan nila. Maluwalhati silang nakarating sa isla, malayo pa rin gaya noong huling maalala ni Brian. Mukhang sadyang pinapalinis ng kanyang ama ang lugar. Nang makatapok ang kanilang mga paa sa buhangin niyon, kaagad na dinampot ni Aliana ang suot niya mga tsinelas. Saka nakangiting nagpaalam ito sa kanya. Hintayin mo na lamang ako rito, Brian. Mga 15 minuto siguro ay makakabalik na ako na dala ang dahon na kailangan mo. Anang dalaga sa kanya. Isang tango lang ang sinagot niya rito. Mas mainam nga na malibang muna si Aliana dahil sigurado siyang iiyak ito mamaya. Pasensya na Aliana. Kailangan mo pang umakyat sa puno ngayon imbes na nananahimik sa Bat Resort at natutulog na sana at nagpapahinga sa mga oras na to. Bulong na lalaki sa sarili habang tanaw niya ang dalaga na mabilis nang nakatalikod at nagpunta sa mahalaman na bahagi ng islang iyon. Narito na ang Sir Brian, nasaan na ang bangka? Bakit iniwan nila tayo? Nagtatakang tanong niya kay Brian. Nakabalik na siya mula sa pagkuha ng dahon na kailangan nito. Nang napunan niya nga, nawala na ang bangka na naghatid sa kanila papunta sa islang iyon. Ngayon lang din niya nakita ang malaking bag na nasa paanan sa tabi ni Brian. Tumayo ang lalaki, nagpagpag ng pang-upo. Binuksan ito ang malaking bag at sa pagkamangha niya ay naglabas ito ng tolda mula doon. Brian, matatawag mo pa rin pala ako ulit sa pangalan ko kapag nag-worry ka, no? Ani nito sa kanya. Wala siyang maunawaan. Brian, ano to?
Ang sabi mo sa akin ay kailangan mo lang ng dahon na to. Alam mo naman na walang ibang bangka na gumagawi rito. Nasabi ko rin yan kanina sa'yo na walang signal dito. Bakit pinaalis mo ang naghatid sa atin? Bakit may dala kang ganyan? Sunod-sunod na tanong ng dalaga. Tinatanong mo pa. Alam mo naman na ang sagot. Aliana, dito muna tayo magpapalipas ng gabi. Ano? Tama ka nang narinig. Dito na muna tayo magpapalipas ng gabi ngayon. Again, ngayon lang naman. Sabi pa ni Brian. Bakit? May problema ba? Bawal ba? May lakad ka ba? Brian, hindi pwede. Bakit hindi pwede? Noong maliliit naman tayo ay mahilig tayong maglaro ng ganito sa labas ng bahay ni Lolo. Brian, hindi. Hindi ito ang tamang oras para astahan mo ko ng ganyan. Iiling-iling niyang turan dito. I'm sorry, Aliana, but sadly, I am not joking. Besides, kompleto naman ang mga dala ko. May unan kumot, emergency light, may insect repellent pa akong bitbit. Hindi yan ang ibig kong sabihin, Brian. Nilapitan niya ang lalaki, pilit niyang hinuli ang titig nito. Sinundan niya sa kahit saan ito magpunta dahil kasalukuyan na nitong inaasimbol ang tent na dala. May pagkain din dyan, prutas, tinapay, bigas, tubig. Sagot ni Brian, iniiwasan siya. Brian, hindi tayo pwedeng dito matulog. Alam mo naman yan. Wala namang problema sa akin. Hindi rin naman ito big deal sa'yo. Again, dati nga ay, Brian! Pinadyak niya ang kanyang mga paa sa buhangin. Pinakita niya talaga sa lalaki na napo-frustrate na siya. Nakaalis na ang bangkero. Sinabi kong balikan na lang niya tayo bukas ng 10:00 ng umaga. 10:00? Diyos ko! 10:00 pa? Hindi pwede. Parang baliw o nababaliw na yata siya dahil sa narinig. Tinahak ni Aliana ang dagat. Nilusong niya iyon na akala mo talaga ay kaya niyang languyin papunta sa Bat Resort. Nang tinangay lang siya ng alon pabalik ng 3 beses, ay nanghihinang napaupo na lang siya. Nayakap niya ang mga tuhod pagdaka. Wala siyang dalang cellphone. Alam naman niya kasi na walang signal doon. Tahimik na lang na tinanaw niya ang malawak na karagatan. Nag-iinit ang sulok ng mga mata niya. Sa tingin niya ay hindi na niya iyon kayang awatin. Let's go. Ayos na ang tent. Pinagmasdan lang niya ang nakalahad na palad ni Brian. May dala rin akong damit para sa iyo. Inutos ko rin kay Dessa kahapon. Marahas na pinahid ni Aliana ang mga luhang naglanda sa kanyang mga pisngi. Binigyan kanya ng damit ko. Alam naman niyang hindi ako papayag na hindi makabalik ngayon sa Bat Resort. Pinanlisikan ng mga mata ng dalaga si Brian. Hindi ko alam kung ba't mo to ginagawa. Pero gusto ko lang ipaalam sa'yo na matindi ang impact sa akin ng hindi pag-uwi ngayon. Nakita niyang nagalawan ang mga panga ng lalaki. Bakit? Bakit parang eto pa ang galit sa kanilang dalawa, siya ito ang nilinlang nito. Sumama ako sa'yo rito kahit alam kong may pagkaganyan ang ugali mo dahil nais ko makatulong sa'yo. And I thank you for that. Don't worry. Kailangan ko naman talaga ang dahon na yun. Salamat ulit. Mula nang maliliit pa tayo ay sarili mo lang ang iniisip mo. Asik niya. Hindi mo iniisip ang mga tao sa paligid mo. Wala ka talagang pakialam kung nakakasakit ka na. Sa sobrang inis niya ay dumaklot siya ng buhangin at sinaboy niya iyon sa mukha nito. Nakailag man si Brian sa buhangin ay masyadong malapit ang distansya nila lalo at yumukod kasi ito. Kaya napapikit na napuwing ito. I don't know what to say. Ani ni Brian. Nasaan ka na ba napunta? Sa nakaraan ba kung saan naglalaro pa tayo ng tumbang preso at mataya-taya? O sa nakaraan kung saan ikinasal tayong dalawa sa marriage booth? Nang minsan nagkaroon ng school fair sa Indelfonso High? Hindi ka nakakatawa. Mas ines ng sambit ni Aliana. May isa pang alaala na pilit sumisigid sa utak ko, Aliana. Pinangkitan niya ng mga mata si Brian. Yung alaala kung saan mas pinili mo ang Bat Resort kesa sa akin. Kesa ang makipagtanan sa akin. Kesa ang malayo sa akin. Parang naghihinanakit na saan ang lalaki sa kanya. Alam mong pareho tayong nag-aaral noon sa kolehiyo. Hindi maaari ang gusto mo. Kung yan ang dahilan mo, kaya mo to ginagawa ngayon ay napakahusay mo naman. Hindi ka ba nakausad man lang? At ikaw ay umusad kasi ng sobra, ganun ba? Nagulat siya sa biglaang pagtaas ng boses ni Brian. Idagdag pa ng bigla siyang hinila nito sa kanyang pulso. Nakausad ka na, kaya ganyan ka na. You know what? I'm wondering kung sino ba ang pinalit mo sa akin.
Nakailang lalaki ka na ba? Ani nito. Pinagmasdan siya mula ulo hanggang paa. Malakas na sampal ang tinugon niya kay Brian, saka siya padabog na tumayo at nagmarch siya patalikod dito. Ngayon ay tatalikod ka. Brian scoff. As if hindi ko alam na may usapan kayo ni Papa. Nahinto sa paglalakad si Alyana. Anong pinagsasasabi mo, Brian? Alam kong may relasyon kayo ni Papa. I know that you are his paramour. Damn you! Hindi ko mapaniwalaan nung una pero dalawang mga mata ko ang nakakita sa'yo sa Maynila kasama niya. Nagtatagpo kayo sa isang kondo niya sa Makati. How dare you two? Habang si Mama ay miserable, naghahanap ng atensyon mula sa asawa niyang siraulo. Hayo naman kayo, kung ano-ano ang ginagawa niyo sa likod niya, ako sa kanya na lalaki. Bawiin mo ang lahat ng sinabi mo. Bakit ko babawiin? I-deny mo pa ba? Iniiyakan mo na nga ngayon ang pagkawala ng presensya mo sa birthday niya bukas. Yumukod si Alyana. Dalawang mga palad ang pinangdaklot sa buhangin at muling sinaboy ang mga iyon kay Brian. Hindi pa nakontento maging ang mga tsinelas ay hinagis nito. Kasi hodang tangayin iyon ng agos pagkatapos. Taas baba ang dibdib ng babae sa galit ng tuluyan ng talikuran ang lalaking. Nagbigay rito ng matinding sama ng loob noon. At hindi niya mapaniwalaan na hanggang ngayon ba naman. Ganoon nga yata talaga kung magbiro ang tadhana. Nakakasakal, nakakaumay. Magmula kanina ay hindi na sila nagkibuan ni Alyana na puna naman ni Brian na hindi kumilos ang dalaga. Ni magpalit ng basa nitong damit ay hindi ginawa. Tulala lang ito ang nakaupo. Nakayakap sa mga tuhod, nakatanghod sa apoy na kanyang ginawa na rin niyang ihawa ng dala niyang karne. Napabundong hininga siya nang mapuna niyang namamagana ang mga mata ng babae sa kakaiyak. Kung may magtatanong sa kanya kung naiinis ba siya sa sarili dahil sa kanyang ginawa, 2 letra lang ang isasagot niya. Oo, ang gago niya para gawin ito pero kasalanan naman kasi nito ang kinasusuungan na sitwasyon. Totoo ang mga sinabi niya, hindi siya gumagawa lamang ng kwento na ikagagalit din niya. Kumain ka kahit konti, mahaba pa ang oras na ilalagi natin dito. Inalok niya ito ng barbecue. Lihim siyang nagpapasalamat ang tanggapin naman ito niyon. Alam mo ba, wala namang kabit ang papa mo, Brian. Hindi siya kumibo. Hinayaan niya lang na magsalita si Alyana. Wala siyang kabit. Ang lahat ay tamang hinala mo lamang. Alam mo rin ba na ako pa nga ang umawat sa kanya na makipagkita sa first love niyang si Miss Yara? Yara Buen Camino. Nakita nga rin niya minsan ang babaeng negosyante na kasama noon ni Alyana sa Manila Star Hotel sa Pasay. Kaya ako nasa Maynila dahil nalaman ko mula kay Sir Brandon na si Miss Yara pala ay anak ni Lola sa ibang lalaki. Tita ko ang first love ng papa mo. Nagkatinginan sila, matagal. Kung ilang segundo iyon ay hindi na mabilang ni Brian. Mahalaga sa akin ang kaarawan ng papa mo. Kasi darating si Miss Yara upang kunin niya na ako. Alam mo naman kung gaano ko kagusto makapag-aral ng kolehiyo, hindi ba? At hindi iyon posible sa nag-iisang tulad ko. Hindi rin ako umasa na sa papa mo dahil nalaman kong mas matimbang ang pera ng mommy mo kesa kay Sir Brandon. Napamaang siya. Hindi naman siya hinayaan na magsalita ni Alyana. Tumayo ito pagkatapos na punasan ulit ang mga luha gamit ang likod ng mga palad. Sana lang ay hintayin ako ni Miss Yara. Ang alam ko kasi ay sasaglit lang siya at dahil birthday yun ng papa mo, hindi niya gusto ng issue. Nakatalikod na at lahat si Alyana ay nakain na yata niya ang sarili niyang dila. Ang daming laman ng utak niya ng mga nakaraang araw pero tila naglaho ang mga iyon ngayon. Isang bagsak, walang warning. Bakit nakalimutan niyang masidi ang kagustuhan ni Alyana na makatapos at makapag-aral dahil matapobre ang mami niya? Bakit kung ano-ano ang iniisip niya? Gayong siya naman ang pumutol sa kung anong meron sa kanila nito noon. Siya ang nagtampo, siya ang lalaki, siya rin ang hindi marunong mag-isip. Sa kinabukasan dahil ang mahalaga lang sa kanya ay ang ngayon. Tama si Alyana. Sarili lamang niya ang iniisip niya. Pupunta kami ni Miss Yara sa Italy. Doon niya ako pag-aaralin para mas mahasa ang skill ko sa pagluluto. Alyana. Nanlaki ang mga mata ni Brian. Marahas siyang napalunok dahil nang bumalik ang dalaga ay wala na itong anumang saplot sa katawan. Komandong ito sa kanya, otomatiko ang pagkakasadlak ng mga pang-ibabang parte nila nang makaayos na ito sa kandungan niya. Ang mga mata ni Alyana ay nakakaakit na noon pa man. Para nga sa kanya ay iyon ang asset ng babaeng ngunit. Hindi niya alam kung saan galing ang pagkukumpara niya roon ngayong gabi sa mga nagniningning na bituin sa langit.
Total naman ay narito na rin lang tayo at total din naman ay nagsiselos ka sa papa mo, Brian. Maaari na ba akong mag-assume na hanggang ngayon ay may nararamdaman ka pa rin sa akin? Ngayon lang mangyayari na narito tayo sa isang tahimik na isla na walang ibang makakakita sa maaari nating gawin sa bawat isa. Bakit hindi pa natin lubusin ang gabing to? Paghigop na ng labi ni Aliana ang sinagot ni Brian. Bakit pa siya aayaw sa magandang nakahain? Bakit pa niya aayawan ang babaeng kanyang nasaktan? At higit sa lahat, tama si Aliana. Eto na ang huli nila, dapat na nila iyong sulitin. Aliana. Paungol na sambit ni Brian. Ngunit tumigil siya sa pagbaon ng kaibigan niya rito. Hinuli niya ang mga tingin ng babaeng kaulayaw. Bakit? Wala ka pang. Nakangiting hinaplos nito ang pisngi niya, saka umiling. Ikaw lang, Brian, walang iba. Napuno ng pag-iinit ang puso niya sa tinura nito. Kaagad niya tuloy na sinibasib ng halik ang labi ni Aliana kasabay sa pag-alon niya sa kaloob-looban nito. Nakakahiya siya, hindi siya naging gentle mula kanina dahil sa gigil niya sa alindog nito. Dahil kahit anong gawin niyang distraction sa sarili, mahal na mahal niya pa rin ito. Tapos ay malalaman niya, mas nakakapanindig balahibo at sandata ang babaeng katulad ni Aliana na gagawin ang lahat para maging secured ang nararamdaman mo. Ikaw lang din, Aliana, mahal na mahal kita. Masuyo niyang bulong nang matapos silang dalawa. Damang-dama ko nga, Brian. Nang muling lumundag sa kanya si Aliana, naglamlam na kaagad ang kanyang mga mata. I love you too, Brian. Kahit sobrang baliw ka sa akin at kahit nakakainis ka na. Nakakainis naman talaga si Brian, hindi niya mapatumba sa larangan na iyon. Masyado itong masarap. Are you ready? Muling huminga si Brian sa kanyang palad. Testing lang kung hanggang ngayon ay fresh breath pa siya. Ready na yata pa, ewan ko. Medyo kabado lang. Pag-amin niya sa ama. Ganyan na ganyan din ako noon sa mommy mo. Nako, ang intimidating pa naman niya. Pagbibiro naman ni Brandon sa anak. Arranged marriage man ang parents niya, kalaunan ay pareho na nilang minahal ang isa't isa. Kinailangan lang talaga ng papa niya ng closure sa first love nitong si Miss Yara bago nito ma-realize na hindi nito kakayanin na wala ang mommy niya at sila ng kanyang kapatid na si Bray. Nax, ang gwapo naman ng kuya ko. Pabirong pinitik niya ang ilong ni Bray nang ayusin nito ang suot niyang necktie. Hoy babae, may nasagap akong chismis sa'yo. Ikaw ay nakipag one night doon sa... Kuya, don't spill it. OMG. Tinakpan ng kanyang kapatid ang bibig niya. Nang makawala ang labi niya ay natawa siya. Puro kakalokohan, Bray. Bray just pouted. Aayusin ko naman yun. Big girl na ako. Don't mind me na, Kuya Brian. Lalo at makakasama mo na ang family mo from now on. Sinasabi ko lang para alam mong priority pa rin kita. Kahit makakasama ko na sina Aliana at Ayan. Aw, natouch naman ako. Napailing na lang siya nang humilig sa braso niya ang kanyang kapatid. Palibhasa ay naspoil nila ito kaya ganoon din ang ugali eh. Malalim siyang bumuntong hininga para alisin ang nakabara sa kanyang lalamunan. This is it. Naroon na siya sa pinto kung saan naka-reserve ang muling pagkikita nila ni Aliana. Sa resto na pag-aari nito talaga nila na pag-usapan na magkita ngayong nakabalik na ito ng Pilipinas para silang pamilya ang kauna-unahang customer doon. Natutuwa siya sa naging glow up ni Aliana. Talagang ginawa nito ang lahat upang makamit ang nais. Katulad na lamang ng pagkamit nito sa katas niya. Biruin nila, ginamit siya ni Aliana bago ito umalis. Nagpaanak sa kanya para hindi na maligawan sa ibang bansa. Daddy, niya, kaagad na salubong sa kanya ng 5 taong gulang na anak niyang lalaki na si Ayan. Kinarga niya ang anak at pinaulan na ng halik ang maumbok nitong mga pisngi. Kanina pa gustong kumain yan. Nalingon na niya ang pinakamagandang babae na nakilala niya sa buong buhay niya. Kaagad niya itong inalok ng yaka na walang pagdadalawang isip na tinanggap naman ito. Ni hindi ka man lang pumuti talaga sa ibang bansa, mahal. Nagkatawanan sila. Pabiro siyang hinampas ng asawa sa dibdib. Oo, asawa na niya si Aliana. Sa Vegas sila nagpakasal. Hindi siya pumayag na walang kasal. Lahat naman ay nasurvive nila kahit ang ilang taon na pagkakawalay alang-alang sa kinabukasan ng magiging mga anak nila. Paano akong puputi eh? Heto, malaki na naman ang tiyan ko. Hagalpak na natawa si Brian. Makulit kasi si Aliana tamang kandong kada dadalaw siya noon sa mga ito sa Italy. Malamig pa roon. Kaya masisisi ba siya kung nakatarget na naman siya? Yaan mo na.
Maganda ka naman palagi sa paningin ko. Ani ni Brian sa asawa. Sus, bola. O sige, palitan ko. Yaan mo na. Sigurado naman na ikaw ang pipiliin ko sa araw-araw, Mrs. Butler. Inikutan siya ng mga mata ni Aliana. Natural, wala ka naman ng choice. Ako at ako lang dahil ganun din naman ako sa'yo, mahal ko. Ew. Hindi pa nga natutulog ang kissing scene. May nandiri na. Isang batang babae na parehong pinagtakha nila kung paanong napunta roon. Mom, Dad, who's that Pokemon? Tanong ni Ayan. Hey, I'm not a Pokemon. I am Puchimon Dragon. Ibinabaya si Ayan para magkausap ang dalawang bata. Mahal, ang batang babae na yan ang anak ng kapatid mong si Bray. Bulong sa kanya ni Aliana. What? I'm sorry. Tinulungan ko talaga ang makapanganak si Bray noon sa ibang bansa. What? Panay, iyon na lang yata ang masasambit ni Brian. Saka ko na ikukwento, basta. Nang hilahin siya ni Aliana para halikan, alam na naman niyang sabik na naman ito sa katawang lupa niya.